Hi, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. Nandito tayo muli sa mini farm at update sa ating ginawang landscaping na diamond. Ayan, 25 days na sila and then lumitaw na talaga yung ano nila. And then papakita natin yung gagawin namin next para lalong gumanda sila. Bali, ayan na po yung ating landscape. Kung napapansin nyo ay nagkulay yellow na. Naghihintay na lang tayo na lumaki talaga sila and then magkita-kita para i-trim sila. Pero yung mga lumalabas na sa gilid na medyo tumatangkad na ay pinuputol na po namin yan. Bali, ayan po si Bay. Yung mga maluluwang or may mga namatay na puno ay pinapalagyan ko po uli ng tanim. Tapos yung iba kinain po ng uod kaya nag-spray na rin kami ng insecticide sa kanila. Bali, ito po yung mga kinain ng uod. Natanggal yung dahon na yan. Kaya nag-spray kami ng insecticide kagabi. Tapos kung napapansin yung ating mga kutsarita, ayan, sobrang yabong na nila. And then lumilitaw na ng bahagya yung kulay nila na yung pink or red tip na tinatawag nila. Pag bare months po kasi talaga nagkukulay-pula yan at pink. Kagabi po yung umulan. Talagang gustong-gusto po ng ating mga kutsarita at mga halaman. Kasi almost 2 weeks nang walang ulan dito sa amin. Tapos kagabi, mga 2 hours po yung ulan. Ayan, kahit sa anggulo ay talagang diamond na sila. Tapos nagtitrim na po kami yung medyo matataas. Katulad po nito, ayan si Bay, nagsisingit kami ng mga damo. Ayaw namin talaga silang nasisingitan ng damo pag ganyang age. Kasi pag nasingitan sila ng damo ay mahirap ang tanggalin. Kaya habang bata pa sila tinatanggal. Tapos itong malalaking to ay pinuputol namin. Dapat pantay-pantay po sila. Yan. Tapos ngayong week po ito iluluwas ako sa city ng Pampanga, sa Santo Tomas or San Fernando. May kukuhanin po tayong mga coco cubes. Tapos sabay na tayong bumili ng mga paso na ilalagay sa gitna ng ating mga diamond para lalagyanan ng ating mga flower. Bali, ganyang paso po yung bibilin namin na parang palanggana siya. Yan po, isa sample natin na ilalagay. Bali, sa gitna siya nun, ayan. Yan po, sample lang, kunyari agabe. Pero flowering plants po ilalagay namin dyan. Yan dun, parang 6 dito, tapos sa kabila ay 6 din po siya. Yan, saktong-sakto yung ating palanggana, di ba? Tapos ito, pag nagkita-kita na po yung ating kutsarita tas mga copaea plants, siguro 1 buwan pa ay wala na tayong makikitang buhangin na ganyan. Tapos trim na lang po tayo nun, huwag natin silang patangkarin. Update na rin sa ating 8-8 na ginawa na parang 8 or parang yung palipit na tinapay, ayan sila. Lumalaki na rin yung ating mga bonsai na mga bamboo na isi-circle natin, ayan o. Pati sa kabila. Ito po hindi pa nadamuhan, siguro ngayong araw na to ay dadamuhin namin para walang kaagaw yung ating mga halaman sa nutrients po. Tapos pinag-iisipan po namin kung violet flowers talaga ilalagay namin, mga botones or torenya flowers or yung tinatawag na celosia po. And kung napapansin yung ating mga margarita flowers or tinatawag na little sunflower ay napakaganda pa rin nilang tingnan. Kung pwede lang po sa init itong ating mga bromeliads ay yan po yung ilalagay natin kasi napaka colorful nila. So pag ganyan na mga kakaibang bromeliads, lalo na pang mga rare, ay nasusunog po sila. Pero meron tayong mga bromeliads na pang mainit din, kaso hindi sila ganun kakulay po. Yan po, diba? Ganda. At nakapagpunla na rin po kami ng mga flowering plants. Katulad po niya na torenya flowers, pink and violet. Ganon dito, medyo maliliit pa. At nakapagpunla na rin po kami ng mga botones, pink, white, tsaka violet. Tapos ng mga cosmos din. Ayan, abangan po natin yan. Siguro bloom po niyan ng end of November. Thank you for watching po. I hope you enjoy. God bless.